In this video mga kapadyak, meron tayong i-unbox at i-assemble na bike. Itong bike na to galing to sa Cycle Express. Cycle Express is an online bike shop. Kung may need kayo ng mga bikes, mga whole bike, MTB, road bike, gravel bike, pwede nyo i-check yung Facebook page nila para makita nyo yung mga bikes na meron sila ngayon. Kung nagbabala kayo bumili ng bike, meron kayo natipuan sa mga meron sila, pwede kayo mag-inquire sa Facebook page nila. Cycle Express sa Facebook. Link, lalagay kayo sa description. Karaniwan, pag bibili ka ng bike, buo na, di ba? Pag kukunin mo na sa bike shop. Pero, paano kung yung bike binili mo online, tapos diniliver sa'yo nakabox tulad nito? Kung first bike mo yun, wala ka pang idea sa pag-assemble ng bike, pagbuo ng bike, para sa yung video na to, i-share ko sa iyo yung mga process, yung pagdadaanan natin sa pagbuo ng bike out of the box. Tsaka yung mga tools na magagamit, yung mga kailangan para matayo yung bike, maride mo na. Okay, simulan natin. Box check muna. Java J-Air yung model ata. Yung Java bikes, isa sa mga matagal nang gumagawa rin ng mga bikes, si Java. Ito yung mga colorway na available sa bike na to. Tapos frame sizes, merong mapagpipilian. Ang gaan nito Net weight 9 kilos lang. Pero itong gross weight kasama kasi itong box 13. Visual, hindi naman masyado napalaban yung box natin. Wala naman siyang mga UP masyado. Kaya siguro good. Tapos na natin. Unang tool na need natin, cutter. Para dito yan. Pamputol nitong tali na to. Pwede na natin buksan yung box. Naka-stapler lang siya na malalaki. Pwede naman pilitin pag ganito. Yun mga palaman pa siya. Kaya secured. Walang galaw sa loob yung bike. Tapos may mga cover yung part ng frame. Yan, mga posibleng magasgas. Etong box na to, dito yung small parts. Ang gaan lang. Yan, wala naman. Check natin kung anong laman ito. Saddle, kabalot pa. Quality, physic. Nice. Paperworks. Ay, may English naman. May guide ka pa din. Ang trip mo magbasa-basa. Kasama. May pedal na nakasama. Wow. Steel bearing pa. Pedal. Flat pedal nga lang. Pero road bike kasi to, I'm sure pag tagal-tagal along the way, papalitan mo rin ng clipless. Reflector. Required kasi sa mga bikes na i-ship na may reflector. Kaya meron pa rin yan. Mounting ng reflector kasi aero yung seat post. Ito yung mechanism ng seat clamp. Tapos may cable end na kasama. Yun, rotor para sa harap, hindi pa nakakabit, 160. Axle para sa harap, true axle na siya. Ito naman ay mukhang spacer to, parang aero spacer. Tapos papasok dito yung mga kable. Naku, mahirap ito mabuo. Internal ata to lahat. Then, ito naman, ito. Seat post. Aero seat post. Glossy yung finish niya. Tapos aero shape siya. Ayan. Para aerodynamic. Yung part na to ay magaspang. Ayan. Para hindi siya dudulas pag iniipit na siya. Mukhang mapapasubo tayo sa build na to. Hindi kasi to basic na road bike lang. Medyo advanced yung setup nito. Kasi aero siya. Tapos I think fully internal siya. Check na lang natin. Ngayon need na natin gawin is tanggalin to. Tanggalin natin yung mga nakabalot. Nakasip tayo sa kanya. Pwedeng gumamit ng cutter pero medyo delikado kasi cutter. Pag mamahiwa mo yung frame, magasgas mo. Yun yung iwasan mo pag gagamit ka ng cutter. Pag tanggal ng mga yan. Pwede din gunting. Mas safe konti. Pabahagya. Uy, kaya naman pala matanggal. Kung kaya matanggal yung zip tie, mano-mano, mas okay. Para ma-reuse mo din yung zip tie. Gamit ako ng bike repair stud para mas padali. Etong clamp nito, may goma naman siya. So, hindi niya gagasgasin to. Hindi mo nga lang siya pwedeng ipitin. Bawal ipitin yan. Parang ipapatong ko lang siya. May nakalagay na ganito sa drop out ng fork para hindi siya mag-compress na ganun. Tatanggal mo naman. Dalawang piraso ito Giwalayin lang. Kung QR, mas madali-daling tanggalin. Nakabit ko na itong rotor dito sa pangharap ng gulong. Para malagay ko na itong pangharap na wheelset. Ito sa bike, mailapag ko siya. Mas madali ko may poporma yung handlebar. Mga rotor, karaniwan, may nakasulat na yan. Kung ano yung size, yung direction. Sa kabila, wala. Karaniwan dyan, kung saan may nakasulat, yun yung pang ibabaw. Yun lang yung tinatandaan ko dyan. Pero may arrow naman, may direction. Ibig sabihin, pag ganun yung ikot ng gulong paabante, tama na to. Kabit na natin, lagay natin yung mga rotor bolts. Yung rotor bolts medyo mahirap yan ilagay sa una kasi merong thread locker dito, yung kulay blue. Purpose naman nun para hindi basta-basta matatanggal sa pagkaka-thread yung bolt na yun kasi delikado yung pagkatanggal. Ginagawa ko dito, kinakamay ko lang siya muna. Hindi naman importante pa yung pagkakasunod-sunod pagka nilalagay mo pa lang na ganyan. Pagka hinigpitan mo na yun, doon, importante na yung pagkakasunod-sunod na higpit. Kasi hindi mo pwedeng
higpitan niya na sunod-sunod yung ikot eh. May technique para balance yung pressure sa rotor. Yung pagkakahigpit ng mga bolts. Hindi mo pwedeng gawin na paikot na ganun. Hindi pwede yan. So yan, medyo sumisikip na. Hindi ka na mapaikot ng padaliri lang. Gagamitan na natin ng T25 or yung Torx 25 na Allen. T25 meron sa mga multi-tool pero mas madali kasing gamitin kung nakabukod. Kaya meron ako. Kung ginagawa ko dito para mahigpitan siya, higpit muna ako ng triangle. Ganun. Simulan ko dito. Ito naman. So, pa-triangle yun. Sa pinakahuli, yung opposite naman nun. Yun naman yung higpitan ko. Tapos gagawali ako ng triangle. Tatlo na lang din naman yan. Ganun lang. Kailangan lang alternate ng pwesto yung hihigpitan mo. Ito maganda to gamitan ng torque wrench din para hindi mo masira yung mounting ng bolt dun sa hubs. Hanginan na din natin gulong para mailapag na natin. So, may takip yung presta na plastic. Ang thread mo lang pakaliwa. Also, itong part na din na to, kailangan mo rin siyang luwagan para may hangin na pumasok. Tapos pagtapos ka na, higpitan mo dapat yan. Kasi kung hindi mo hinigpitan, mapipindot siya, mawawala yung hangin niya. Kailangan mo luwagan para mapindot, para magkaroon ng entry yung hangin. Yan, pwede na tong hanginan. Ito yung tinatawag na Presta valve or French valve. Ito yung mapayat. The usual yung Schrader, yun yung mataba. Karaniwan naman sa mga bike specific pump, kaya na yun maghangin ng both Presta tsaka Schrader na valve. Kaya maganda may pump ka din na pang bike talaga. Maganda kung may gauge yung pump nyo para makita nyo yung pressure na kinakarga niya na hangin. Para hindi kayo kapaan pag pisa-pisa dito kung okay na ba. Usually sa ganyan, pag road bike, minsan 80 to 100 ganun. Sa ganung PSI range yung kinakarga nila. Parang preference na lang din ng rider kung ganun. Kung medyo malambot konti, mga 80. Or sagad-sagara na 100 plus na matigas. Sa mga road bikes kasi, hindi pwedeng malambot yung gulong. Kasi mapipinch flat pag kulang sa hangin. Karaniwan, may nakalagay sa gulong kung ilang PSI yung pwede mong ikarga. So, nakalagay dito, 73 ang minimum. Up to 102 yung maximum niya. Kung may guide ka naman, minsan, max lang yung nakalagay sa mga gulong. Huwag mo lang susobrahan yun. Higpitan mo lang to. Balik natin to. Good practice na maglagay ng grasa sa axle. Ayan, pag naka-true axle ka. Diyan mismo sa body niya, tsaka sa tread na din. Para smooth, tsaka may iwasan yung mga lagitik. Pag disc brake, may nakaipit na ganito para hindi magsara. Pag nag-ipit yung caliper, may nakalagay na ganun. Tatanggalin mo lang yan, syempre, para makabit mo na yung wheelset mo na may rotor. Ganun lang. Sa drop out, lagay na natin yung axle. Ang gusto ko dito na a-adjust yung pwesto ng ano nito. Pero okay naman na siya sa pwesto niya. Steerer tube. Tanggalin mo natin yung top cap. Itong white kasi na to, parang protection siya na itong steerer tube niya kasi carbon yung steerer tube nitong fork na to. And ito is expander. So, hindi kasi pwede yung mga flower na pinupukpok sa carbon na steerer. Kaya ganyan yung nakalagay. Ito may groove dito para sa cable. May parang kanal para sa cable. Yun! May butas dito eh. Tapos may tusok dito. Dun shoot para sa Mac to siya. Ito, may included siya na spacer. Ito naman, hindi mo na po problemahin kasi napaghihiwalay naman siya. Ganun lang. May slide lang siya. Kaya madali-dali na rin tayo ikabit dito. Kung gusto mo medyo slam, hindi mo na ito need. Pwede mong putulan dito. Yun! Baliktad pala ako. Ito pala yung nasa ibabaw dapat. Yan sa ilalim. Ito yung expander cap pang carbon or expander plug. Balik na natin yung expander cap. Bumubo ka kasi ito eh. Kapag higpitan mo dito, yun na yung kakapit para hindi matanggal to sa steerer tube. Tapos, ako na lang adjust dito. Pag ganun aero bike, aero yung seat post. May nilalagay dito eh. Carbon grip paste kung tawagin. Wala lang ako nun. Ang purpose naman nun para hindi ito mag-i-slide. So, try muna natin ng wala yan. Kung uubra na ba to. Hindi siya yung the usual na may nakaipit dito na collar. Ito lang yung tutulak dito para hindi siya mag-slide. Babagsak mo lang dyan. Pwede mo nang higpitan dito. Habang hinihigpitan mo to, tinutulak niya yung seat post papunta dun para hindi siya bumaba. Ito, sensitive to eh. Dapat hindi ka masobra na higpit dito. Dapat di rin kulang. Meron pala siyang takip na kasama. Nakalimutan ko ilagay. May kasama siyang cover. Para nga naman hindi exposed na ganyan. Para malagay, tanggalin ulit natin. Sa saddle naman, isang bolt lang dito. Ito lang yun. Para sa angle ito. Ito yung saddle. Balik na natin to.
Higpitan natin para hindi tatabingin yung manibela. Pero make sure lang naka-align na siya, nakadiretso na siya. Tapos pwede mo na higpitan yun nandito sa stem. Preno naman, kukonect lang natin yung cable niya. Ito, iset lang natin dito. Okay na, nakabit na natin yung preno. Sana lang pedal. Gamitin na rin natin itong kasama niya na pedal. Mukhang magandang klase naman. Hindi siya sobrang laki. Steel bearing na rin naman siya. Yung pedal, meron siyang pang kaliwa, saka may pang kanan. Dito, may naka-indicate naman. Nakalagay R, nakalagay L. So, left, right. Hindi mo kasi pwede mapagpalit yun. Masisira mo yung thread ng crank dito. So, ito yung kaliwa. Lagay natin itong pang kaliwa. Good practice na lagyan ng grasa yung thread niyang pedal. Tapos, ako ang ginagawa, kinakamay ko muna. Ang palatandaan ko pagte-thread dito, papunta sa unahan yung pagsisikip. So, etong kaliwa, counterclockwise siya kasi papunta ka dun sa unahan. Mula sa taas, papunta sa unahan. Pagluluwagan to, papunta dito sa kanan. Yun lang tinatandaan ko para di ako malito. Pero sa kabilang side, sa kanan, yun yung clockwise, yung pagpihit, pagka sisikipan mo. Ginagawa ko dito, kinakamay ko lang talaga mo para sure na nakasakay yung thread na maayos. Kasi kapag tabingi, sira mo yung crank dun. Saka ako siya gagamitan ng tool. Etong kanan na pedal, dito sa kanan na side, drive side, pupunta sa unahan yung pagsisikip. So, ito is clockwise. Dahan-dahan lang. Nakakamay ko lang. Hindi ko gagamitan agad ng tool kasi pag ginamitan mo agad ng tool, mapiperas eh. Pwedeng gamitan ng pedal spanner dito pero etong pedal na to, pwede rin gamitan ng tools dito. May inaalin sa kabilang side. Dapat snag yung pagkakahigpit mo dyan. Kasi pag hindi mahigpit yung pagkakalagay mo dito, kakalog dito, sisiraan niya yung thread habang ginagamit mo. Usually yung ganito, out of the factory, tinotono nila to. Pwedeng hindi mo na need na ito, no? Kasi di naman nagalaw yung kable niya. Parang fine tuning na lang kung medyo may delay sa shifting. Barrel adjuster lang. Yun, no? Preno gumagana. Smooth. Ayun na. Ayun mga pa-jack. Buo na itong Java JL. Hindi naman ganun kahirap pag magbubuo kayo ng bike na out of the box. Almost pre-assembled na yun. Konti na lang yung mga parts na need yung ikabit. Basic na lang naman. Basic knowledge lang kailangan mo kung ano ba yung direction ng paghigpit ng mga bolt. Madali lang. Dito medyo na-challenge lang ako kasi fully internal yung cable routing nito. Pumapasok sa loob nitong stem spacer yung mga kable niya. Pero yung hard work ng pag-setup nun, ginawa na sa factory pa lang. Kaya hindi na tayo nahirapan na magsuksok-suksok ng mga cable. Basic tools lang din yung need nyo. Alin lang, pag hindi nakabit yung rotor, T25, Torx na key yung kailangan mo. Usually pag magbubuo ka ng buong bike na out of the box, kaya na siyang ma-assemble gamit lang yung multi-tool. Kasi halos nandun na din naman lahat ng mga tools na need mo. Abangan nyo na lang mga kapadyak yung bike check episode natin dito. Kung interesado kayong bumili ng Aero Road Bike, baka matipuan nyo itong Java JR or Fuoco. Parang ganun yung model name niya. Full carbon Aero Road Bike. Ang ganda na din yung mga pesa. Gagana natin ng bike check video to. Meron na rin pala tayong ginawang bike check episode sa Java Visupio. Ayun yung video, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo na lang din. Itong bike na to, galing to sa Cycle Express. Baka may type kayo na bike na meron sila, pwede kayong bumili sa kanila. So mga nasa mid to high end yung mga bikes na binibenta nila. Link ng Facebook page nila lagay ko sa description. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.